Hunter x Hunter Episode 37. Magkita tayong muli. Hindi ko lang alam kung kailan. Sa Setyembre. Magkita tayo sa siyudad ng New York. Sige! Pangako magkikita tayong muli. Ngayon ay biglang dadalawa na lang tayo. Ano nang gagawin natin? Ano? Siyempre, kailangan natin mag-ensayo. Ha? Para saan? Dapat magsaya naman tayo. Makinig ka nga! Sa tingin mo ba kung ganyan ka lang kalakas makakaya mong labanan si Hisoka pag nakita kayong dalawa? Kukulangan ng kalahating taon. Siguro nga kahit 10 taon pa. Halika nga, ipapaliwanag ko sa'yo na maintindihan mo. Ito si Hisoka. At ito naman si Hanzo. Oh, sige. Ang kakayahan ni Hisoka, si Hanzo, ay hanggang dito sa guhit na ito. At kung ang kakaya mo naman, Ha? nandito, dahil kaibigan pa kita. Grabe naman. Eh hanggang saan naman ang kakayahan mo? Ang sa akin? Teka, siguro mga, hanggang dito. Malamig pa ulo ko niyan. Galing ko talaga. Talaga? Kung ganun, mas magaling pa sa'yo si Hanzo. Ano yun? Kiluwa, napakagaling mo talaga. Huwag ka namang ganyan! Nakakaya tuloy eh. Alam mo, hindi ko masabi ang pinagkaiba ng kakayahan ko sa ibang tao. Ikaw talaga, ayos lang yun. Ang sinasabi ko sa'yo, puro pagtatansya lang. Talaga? Tinatansya mo lang? Pero alam ko namang nakukuha mo kung anong ibig ko sabihin. Habang nadadagdagan ang karanasan mo, lalo kang umuhusay sa ginagawa mo. Tsaka kung marami ka nang nalalaman, mabuti pa itago mo na lang. Para hindi ka mapag-aralan ng iyong mga kalaban. Siya nga pala, talaga mahusay yung si Hisoka, no? Oo. Kung hindi mo pepwersahin ng pagsasanay sa 6 na buwan, hindi mo siya makakaya. Gon, Ha? meron ka bang pera? Ang totoo niyan, bus na eh. Ako rin, mauubos na. Meron akong alam na makakasagot sa problema natin. Ha? Tignan mo, yun o. Makakapagsanay ka ng mabuti para sa pag-aarap nyo ni Hisoka. Kikita ka pa ng pera. Puntahan natin lugar na yan. Kamusta na kaya sila? Ano na kaya ang pinagagawa nila ngayon? Sa palagay ko may kumikita na malaking pera. May gumagawa na rin ng pangalan sa kasaysayan. May nangangarap na matataas at biglang babagsak. Iba't iba ang mangyayari sa mga aplikante. Pero, isang bagay lamang akin nasisiguro. Ang lahat ng mga aplikanteng yun ay dadaan sa marami at matinding pagsubok. Sandaling panahon man o kahit paabuti ng maraming taon ay siguradong pare-pareho lamang. Pero lahat sila ay makakarating doon. Harapin lang nila ang mga pagsubok. Sa tingin ko, lahat sila ay magugulat. Pero ngayong taon, ang iba sa mga aplikante ay alam na kung anong naghihintay sa kanila. Maganda ang naging resulta ng pagsusulit ngayon. Kung ano man ang gagawin nila, pagdating ng araw na yon, saka na lang natin malalaman kung dapat nga sila maging isang hunter. Nangyayari yung taon-taon, pero Ginoong Chairman, sobra naman yata. Ano ba sinasabi mo dyan? Walang sino man tagapagbigay ng pagsusulit ang magsusubo ng sagot sa kanyang mga estudyante. Totoo po yun. Pero sigurado ako magiging masaya ito. Bueno. May pupuntahan po ba kayo? Hindi, matutulas ka. Nandito na tayo, Gon. Yan ang kulis sa'yo sa langit. Wow! Meron yung 251 palapag. Sabi nila, yan ang pang-4 na pinakamataas na gusali sa buong mundo. Kapag nanalo ka sa laban, babayaran ka kaagad. Tapos, paakyatin ka sa susunod na palapag. Habang pataas ka ng pataas, palaki rin ang palaki ang pera mapapanalunan mo. Naintindihan ko na ngayon. Babayaran ka nila ng babayaran habang kaya mong lumaban. Tama? Hindi mo kailangang puwersa na sarili mo umakyat sa itaas para makaipon ng pera. Paano yan? Naubos na lahat ng pera natin dahil binayad na natin sa ticket. Kaya sigurado magsisimula tayo sa wala. Eh. Tayo na!
Lahat sila ay mukhang magagaling. Kala mo lang yun. Talaga? Oo. Maligayang pagdating sa Crucero sa langit. Sulatan niyo lamang ang inyong application. Ayun! Ha? Ano kaya yun? Sige! Isang bata lang yun na makulit. Ha? Hindi naman po mahirap ang patakaran. Basta mapabagsak niyo lang ang kalaban kahit anong paraan pwede niyo gawin. Alam na namin ang patakaran. Alis na tayo. Opo, Master! Sino kaya ang taong yan? Ang susunod po, sa punto ng karanasan maligayang sa pagdating sa pagpapalaban Crucero sa para langit. umangat kagad ang ating Sulatan baitang. niyo lang po ang application. Madali lang yung patakaran. Basta mapabagsak niyo ang kalaban kahit anong paraan pwede niyo gawin. Wow! Wala pa rin pinagbago. Naalala ko tuloy na nakaraan. Ano? Nanggaling ka na dito, kinuha? Oo! Nung ano na taong kulang pa lang ako. Iniwan ako dito ng tatay ko na walang pera. Bumalik na ako kapag nakarating na ako sa ika-200 palapag. Namutin ako ng 2 taon. Ano? 2 taon? Bakit ka nagulat sa sinabi ko? Kung ang kakalabanin mo ay katulad ni Hisoka, dapat lang na malampasan mo ang 200 palapag na yun. Tama ka. Ang manlalarong may numerong 1973 at 2055 pumunta kayo sa ranking. Ako na yun. Nakakaramdam ako ng nervyos. Gon, kung hindi ako nagkakamali, nalampasan mo ang 7 ng pagsubok. Mm. Kaya huwag kang mag-alala. Ang dapat mo lang gawin ay... Ano? Sigurado ka? Kayong dalawa, lumapit kayo. Tingnan niyo, may paslit na kasali. Oo, siguradong iyak yan na parang sanggol mamaya. Bata, umuwi ka na lang. Hinahanap ka na ng nanay mo. Seryoso ka ba sa labang ito? Oo, seryoso ako. Bakit mo tinanong? Huwag mo akong sisihin kapag nalumpo ka. Swerte naman ng lalaking yan. Kaya mong pabagsakin ng bata yan kahit sa isang suntok lang. Ang laban dito sa unang palapag ay para makita ang kakayahan ng mga manlalaro. Kailangan niyo maipakita sa ating huwes ang lahat ng inyong makakaya sa loob lamang ng 3 minuto. Ano? 3 minuto? 1 segundo pa lang. Ngayon, ang laban ito. Simulan na! 1 segundo. 2 segundo. Kailangan ko lang siyang tulak ng malakas. 3 segundo. Huh? Ang galing! Ha? Hindi ko akalain gano'n na pala ako kalakas. Anong klaseng nilalang yung batang yan? Hindi siya tao, isa siyang halimaw. 2055. Ano yun? Pumunta ka na sa ika-50 palapag. Galingan mo pakikipaglaban, ha? Sige. Ika-50 palapag na raw ako. Ang galing mo! Numero 2054 at 2039 pumunta sa rank A. Ayos! Galingan mo rin. Panikang sa akin to! Makinig kayong dalawa. Sumigaw din kayo para sa kaibigan ko si Kiluwa. Oo. Sisigaw ko hanggat makakaya ko para lang sa kanya. Ang galing mo. Ginoong Kiluwa. Talaga? Huh? Umabot ka na sa ika-200 palapag nun, ha? Hindi pa rin nagbabago ang husay mo. Bakit ka na sa ika-180 palapag? 180 palapag kagad? Muna ako sa ika-50 palapag! Hindi naman ako nagmamadali eh. Tingnan nyo! Isa pang mahusay dito! Ha? Siya yung bata kanina. Tama na yan! Pumunta ka na sa ika-50 palapag. Ayos! Sa gusaling ito, ang bawat bahagi ay binubuo ng 10 palapag at kailangan niyong umabot sa ika-200. Kung Ako nga mananalo pala ang si nasa Sushi. ika-50 Kayo, palapag, anong pangalan niyo? Ako naman si Gon. Ang galing mo lumaban. Kung siya naman At ako naman si Kiluwa. Kiluwa, mabuti pagkakilala tayo. Siya nga pala, kung siya makakaabot sa ika-100 palapag, ang susunod niyang laban ay sa pribadong silid na. Naintindihan niyo na ba ako?
Siyempre naman! Opo. Nakinig nga kaya ang mga batang ito sa paliwanag ko? Ika-50 palapag na po. Manalo sana kayo sa susunod yung laban. Sinunod ko kanina ang laban ninyo. Pinahanga niyo ako ng husto. Ano ba sinasabi mo dyan? Mahusay ka rin naman ah. Oo nga, pareho lang tayo. Hindi marami pa akong dapat matutunan. Siya nga pala, anong martial arts ang ginamit ninyo? Huh? Ang ginamit ko ay single new martial arts. Ano nga ba? Pagkaraniwan lang. Ano? Lumakas kayo ng ganyan na wala man lang nagtuturo sa inyo? Nagulat naman ako sa mga sinabi nyo. Kailangan ko pa talagang magsanay ng mabuti. Sobra ka naman, Sushi. Jushi, ang galing mo. Ha? Master! Mukhang sinunod mo lahat ng sinabi ko sa'yo, ah. Opo, maraming salamat sa inyo. Huh? Master, ang inyong damit. Ha? Pasensya na. Sino sila? Si Ginoong Kino at si Ginoong Gon. Magandang araw, ako si Wing. Magandang araw! Kamusta? Hindi ko akalaing mayroon pa akong makikita ibang bata maliban kay Zushi. Sa palagay ko maganda ang inyong pinakita kaya kayo nakarating dito. Ang masasabi ko lang, ingatan niyo ang inyong sarili at kilalanin niyo ang inyong kalaban. Opo! Zushi, ito ang iyong napalanunan sa huling laban. Ayos. Salamat na lang at nandito ka. O kayo, pumunta na kayo doon, ipapalit niyo ng pera ang ticket na napalanunan niyo. Sige! Tayo na, Kiluwa. Sige! Mukhang nagayin natin siya. Zushi, bakit hindi ka sumama sa kanila? Maghihintay na lang ako para sa laban mo mamaya. Opo. Ginoong Gon, Ginoong Kiluwa, hintayin niyo ako. Ano? 152 guineas. Sakto lang yan para sa isang soft drink. Hindi pa rin nagbabago bayad, oh. Sigurado ka ba dyan? Oo. Matalo ka o manalo, ito lang ang makukuha mo sa una. Sa susunod na laban, pag natalo ka, wala kang makukuha. Pag nanalo ka, makakatanggap ka ng 50,000. 50,000? Malaking pera din yan, hindi ba? Take isang daang palapag, 1,000,000. Pag umabot ka sa 150, 10 milyon. Ano? Kiluwa, umabot ka sa ika-200 palapag, hindi ba? Ha? 200 palapag? Oo, pero umayaw ko nung umabot ako sa 100 at 70. Ang nakuha ko, mga 200 milyon. 200? Kiluwa, anong ginawa mo sa perang yun? 4 na taon na nakalipas ha. Akala nyo ba nakapagtabi ako? Naubos yun dahil bili ako ng bili ng pagkain. 200 milyon na ubos sa kabibili ng pagkain? Ano kaya klaseng pagkain yun? Aba, mga bata, mukhang malaking halagang pinag-uusapan nyo. Nasisiraan na mga yan. 200 milyon na ubus ka agad. Oo. Kayo magkakapatid na Yamori! Walang way ha. Amori lang. Ay, matagal-tagal na rin. Hindi ko akalain. Ano nang gagawin natin? Anong sinabi mo? Ikaw ito nagsabi takutin natin yung mga batang yan. Tapos tatanungin mo ko kung anong gagawin natin? Basta, ikaw bahala. Takutin pala ha. Naalala niyo ba ako? Yeah. Gusto ko makita kung paano kayo manakot. Nakakatuwa yun. Mori, ikaw na bahala. Takutin mo sila hanggat gusto mo. Sige na. Teka, sandali lang, kuya. Huwag niyo ko iwanan dito, kuya. Ay nako, mihina lang mga taong sumasali dito. Hamakin mo pa namang umabot sila sa ganitong bahagi. Madali nga siguro manalo sa unang palabas. Kaya huwag kayong masyadong mainit. Ginong Kiluwa, ang lakas ng boses mo. Ngayon ay sasabihin ko na po kung saan palapag kayo pupunta. Ginong Marta at Ginong si Baba sa ika-55 palapag. Ginong Kiluwa at Ginong Sushi sa ring E ng ika-77 palapag. Ikinagagalak ko na tayong dalawa ang maghaharap. Ako rin. Kanya-kanyang swerte lang yan. Mag-ingat ka sa laban natin. Magkita tayo mamaya. Oo, galingan yung laban nyo ha. Hihintayin na lang kita sa ika-6 na po ha. Dahan-dahan ka naman sa pagsasalita. Magkakapatid na Amore at si Ginoong Gon. Pumunta kayo sa ring C ng ika-58. Kumusta na kayo? Kaya hindi ako sinisigaw ni Ginong Kiluwa. Ngayon mga kaibigan, maraming salamat sa pagkintay. Magandang pagsipundahan. Ang masasabi ko lang po ngayon ay patuloy niyong mabuti ang ating video. Kahit mga batang ating manlalaro ay huwag niyo sanang isipin ang tabi ng inyong mapapanood. Ang ating mga kalahok na laro po ay magandang pinakita sa kayan sa unang laban kaya sila nakarating sa bahagi ito. Madaling sinapot ni Kiluwa ang kanyang kalaban. Ginamit lamang niya sa kanyang katunggali ay isang kamay. Sa kilang bahagi ng ating ang manlalaro natin ay ang batang si Lucy. Hinalo niya naman ang kanyang unang
nakabola ko. Siguradong galit sa akin si Ginong Kilua. Ngayon, bibigyan natin sila ng matutulog para pagpuhin ang laban. Simulan na! May forma siya. Mukha naman siyang alerto. Hindi niya matututunan sa isang araw lamang. Pero hindi pa rin siya ubra sa akin. Kung bakit si Ginong Kilua ay parang lamang nasa parke. Pasensya ka na ha. Kaliwang kamay lang ang gagamitin ko. Hanggang sumabot ako sa ika-100 at 50 palapag. Dalawa! Ang tala niyo na ipapaliwanag ko pa ninyo kung paano mananalo sa labang to ang isang malalaro. Para makakuha ng puntos, dapat pagsinisirang ibibigay mo sa kalaban. Kapag paganang attack na ginawa mo, mabibigyan ka agad ng 2 puntos. Kapag bumagsak ang kalaban, 1 puntos din ang katapat noon. Kailangan mo makalipan ng 10 puntos para manalo ka, ha? Isang tira lang ang ginawa ko, natalo na siya. Walang kwenta. Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Tumatayo ng malalaro si Sushi. Mukhang tuloy pa rin ang laban. Napigilan ko yata ang aking lakas. Dapat na! Magaling siya. Hindi mo siya matatalo kung pareho ang atake ang gagamitin mo. Kailangan niyang tumayo kagad kung hindi puntos na naman para kay Ginong Kilua. Masyado namang matibay ang kanyang katawan. Sa tirang binigay ko, dapat namimilipit pa rin siya sa sakit hanggang ngayon. Ibang klase talaga. Ang kanyang lakas at bilis ay hindi pagkaraniwan. Ito lang ipapakita ko, matatalo ko. Naman! Kailangan ko nang gamitin. Kailangan! Ah! Ano nangyayari? Si Ginong Kilua ay lumalayo kay Ginong Sushi! Ah! Sushi! Dahil sa matinding reaksyon ng mga manonood, hindi ko napansin na tapos na pala ang laro. Ang masasabi ko lang, maghanda ang mga manlalaro. Dahil ipagpapatuloy natin ang malaro! Tingnan mo! Nakakuha ko ng 60,000. Para yatang natagalan ka sa yung laban. Tama ka. Medyo matagal nga ang laban namin. Magaling pala si Sushi. Hindi. Meron siyang talento. At maaari pa siyang gumaling. Pero para sa akin, kailangan niya magsanay. Mabagal siya kumilos. Pero natagalan pa rin akong talunin siya. At saka... nung oras na baguhin niya ang kanyang tayo. Bigla na lang pumasok sa isip ko ang aking kapatid. Hindi ko may paliwanag pero kakaibang pakiramdam. Kinamitan niya ako ng isang espesyal na taktika. Narinig kong binanggit ang kanyang master ang salitang Ren. Ren? Patawarin niyo po sana ako, Master. Sinabi ko naman sa'yo, Juicy. Hindi ko pa kailangan gamitin ng Ren. Nadala lang po ako sa kanyang lakas. Oh, hindi masama kung mangarap kang manalo. Pero, hindi ba't mas mataas pa sa bahaging ito ang iyong hangarin? Yun ang pinakatuktok ng toring ito. Kung magmamadali ka sa iyong tagumpay, pababagsakin ka ng sarili mong kahinaan. Opo. Habang nandito ka, hindi mo kailangan manalo sa lahat ng iyong laban. Opo. Ang salitang Ren at ang tuktok ng toring ito. Ha? Gon, paano ba yan? Nagbago na ang plano ko. Ha? Ang pupuntiryahin ko ngayon ay ang tuktok.